Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live.
Oh. No. Okay. Ipagpatawad mo ako ay nagkukulihan. Di ka masisi na ako ay pagtaghan. Di na dapat ako pagtiwala. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagbabalik ng ating programang Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan. Ang inyong tagabantay, inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Melhamid Prince Tumawis. Mga kababayan, tayo po ay medyo napaaga ang ating broadcasting ngayon dito sa CCW, Bantay Kalusugan. Kinukumusta namin ang binabati namin ang Margo TV Philippines sa walang sawang pag-sponsor dito sa ating programa sa broadcasting dito sa CCW, Bantay Kalusugan. Gusto rin nating batiin ng maligayang kapanganakan kahapon ang ating National President si Jigo, si paring President Jigo Magpantay Jr. Ayan. Siguro wala ka pa yatang 60, wala pang senior citizen, no? Yan ang pinaka magandang lalaki sa CCW. Ang pangalawang magandang lalaki sa kagwapuan ang ating National Chairman na si Attorney Ferdinand Topacio, no? Hindi pwedeng mag-agawan sila sa trono, no? So, doon lang tayo sa mga splinter, no? So, maligayang kaarawan sa iyo, National President Jigo Magpantay Jr. Sana'y huwag kang magsawang tumulong hawakan ng tapat ang CCW. No? Mula nung umano na ang ating founder, no? Si ating founder, si 2022 nung pagpanaw niya, no? Ang ating national founder ay wala na tayong mapagkakatiwalaan kundi ikaw, no? Wala pang tumatanggap sa board, no? Sa atin sa BOT, no? So ikaw lang, National President Jigo Magpantay, no? Hindi namin kaya pang hawakan. Dito lang kami sa tabi mo, sa harap mo, sa likod mo. Umiikot kami sa iyo para suportahan, no? Para ipagtanggol ang inyong liderato. Uli, gandang kaarawan po sa inyo, National President Jigo Magpantay Jr. Binabati namin ang lahat ng aming mga kamembro ng CCW mula sa ating BOT, sa mga National Executive Officers, sa mga regional chairman, regional director ng every region dito sa ating bansa. Meron tayong mga regional chapter ng CCW, pati yung mga provincial chairman ng tsaka municipal chairman, city chairman ng mga every chapter ng CCW sa ating bansa. Especially sa mga lain-laing lugar. Yan, napaka-active dyan sa Iloilo, Leyte, CCW, Iloilo, Leyte, Bohol, Cebu, yan. Dyan sa may probinsya ng Rizal, Cavite, of course. Yan sa may Valenzuela. Marami dyan sa Region 1, no? Very active ang ating organization dyan.
Of course, dito naman sa Mindanao, kami po na nandito sa CCW, on behalf of CCW, Caraga Chapter, as their concurrent regional director, ayan, no? Ang regional director, si Ken, no? Ken, dyan sa Region 10, no? Ken Mark, ayan. Marami tayo rito na mga active members sa Mindanao. Lahat ng mga VP, VP for Luzon, si Latayan, VP for Visayas, si Terence, and of course, ang VP for Mindanao, si King Tumawis, ang ating hari ng bansangan. No? Yan, kumusta namin po kayo? No? Ako po ay napaaga, kung napapansin nyo, napaaga ating broadcasting, nakiusap ako kay DJ, kasi meron akong simbang gabi, Ramadan ngayon. So at least matapos tayo ng 7:30, pwede ako makahabol ng simbang gabi sa aming mga Muslim. So instead of 8 to 9 p.m., for the meantime, pag Ramadan, agahan natin, 6:30. Tama-tama, nag-break namin fast. After the sunset prayer, then I can proceed sa broadcasting natin every Wednesday. No? 2 linggo lang naman, matatapos na rin. Maybe 2 to 3 weeks matatapos na rin ang Ramadan. So sa ngayon, kami po ay sa CCW Bantay Kalusugan ay napaaga, no? So 6:30 up to 7:30 ang ating broadcasting. Ako pagtiwalaan, alam kong kailan ng tayo nagkatagpuan. Parang sa'yo ay mga kababayan, ako po ay napapangiti at mga tugtog natin ngayon ay mga kantang kababayan, no? Basa pa ang book natin kasi kanina ay tayo po ay nag-futsal, no? Ang aming mga futsal po, yung football na nasa indoor. Lahat ng mga staff namin na male and female, pati mga kababayan naglaro po kasi ngayong month ng Marso, no? Buwan ng Marso ay tinataguyod natin ang National Women's Month, no? Itong month of March. Kaya talagang ito ay papakita ko sa inyo. Yan, yan ang ating yan. So, meron talaga tayong major event. The whole March, puro kababayan ang pag-usapan. Puro advokasya natin ay kababayan, no? So kung makita nyo, nakalagay dyan, no? Nakalagay dyan ay lipunang patas sa bagong Pilipinas. Ayan. No? Hashtag women equality. Yung ba yun? Ayan, no? So meron tayong kakayahan ng kababaihan ay patunayan. Ayan. Yan ngayon ang tema, no, ng Women's Month natin ngayon. Of course, nandyan din ang ating Philippine Commission of Women. Okay? So, yan. So, we gender equality, inclusive society. Yan. Pag-usapan natin ang mga kababayan, ating mga Juana, ating mga Maria, ang ating mga city. Ang ating city po, yung mga karamihan na common na pangalan ng Muslim na babae. Ating mga mother, mga sisters, no? Pag-usapan natin, no? So, baka magulat kayo, ako naman ay lalaki, no? So, bakit ba? Pag-usapan ko, lalaki naman ako, hindi na pag-usapan natin sa previous episode natin, pero alam ko, maupusan ako pagdating sa kababayan, no? So, mas maganda siguro mga kababayan na mga kababayan natin ang kausapin natin. Ako mag-interview lang, no? Siyempre sila mismo ang sarili nila ang nakakaintindi sa itong advokasya na to. Okay? So, mayroon po tayong guest dito, isang Kristiyanong Muslim, Kristiyanong
kababayan at saka Muslim na kababayan. Yan. Tama-tama, nandito sila. No? So they can tell us what is about the women, what are their rights, what are their everyday routine, daily approach. I mean, yung paano nila i-approach sa kanilang daily lifestyle. No? Anong mga we can even talk yung kababayan ngayon different sa mga kababayan ngayon. No? So, ang dami natin pag-usapan, no? Tanungin natin sila. So, ipapakilala ko rito. Umaway po kayo. Unahin natin ang isa nating kababayan na Krisyanuhan. Katoliko ka ba? O, Katoliko to, no? O, ayan. Ayan. Magandang gabi po. Wala pa. Wait lang. Wait lang. Yan si Ayan. Naka-short kami, no? Yan po yung si Ma'am Bea Lorin, ang ating radio technologist 2, no? Yan, ang religion niya Catholic, no? Yan. Ito naman sa kabila si Ma'am Sakina Ahmad, isang Muslim na kababayan natin, Muslim sisters, na siya rin ang Social Welfare Officer 2, no, dito sa institution natin. Yan, no? So pwede natin pag-usapan, no? Okay? So unang tanong, bago magpakilala muna, no? Ito muna. Yan. Sandali, ha? Okay, magpakilala muna. Yan. Ikaw muna, Bea. Pakilala ka muna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Bea Lorin B. Melasio po. Geology Technologist 2 dito po sa pasilidad ng DOH, DATRC, DSU. Taga-Bayugan po ako. Bayugan. Salamat, yes po. Yan, naririnig ka talaga. Taga-Bayugan. Ayun, ayan, naririnig ka talaga. Salamat, yes po. How about you, Ma'am Saki? Magandang gabi po sa lahat po na nanonood. Ako po pala si Sakina Ahmad, isang Social Welfare Officer 2 po dito po sa DOH, DATRC, Agusan Resort. So ako po ay galing sa Yaga po, Lanao del Sur po. Sige. Okay. So, tatanungin ko kayo, ha? Ano sa tingin nyo, no? Lahat ng pwede nyo maisip na karapatan ng kababayan, no? na sa salubin nyo, pwede rin nakikita nyo na sa kasulukuyan ngayon, yung mga karapatan ng kababayan, pwede rin na may idea kayo na dapat, no, ma-enjoy nyo bilang isang Pilipino, no, bilang isang kababayan ito sa ating bansa. Okay? Dali lang, ha? Para tayo. Okay. Sige po na. Ng mga karapatan ng mga kababayan. Sige, narinig mo? Sige lang. Sige, narinig mo? Anong karapatan ng mga kababayan? Yung karapatan po ng mga kababaihan po ay kahit po sa edukasyon, ngayon po is patas na po yung binibigay ng ang lipunan sa mga kababaihan. Hindi po katulad dati na yung mga lalaki lamang po yung binibigyan ng opportunity ng lipunan. So sa ngayon po is kahit babae po, madoktor man, kahit anong posisyon po na madoktor man, kahit mga utility worker po, even yung mga welder po, meron na po ngayon, no? So kahit dito po nga
Doc Prince, di ba Yes. po, dito po sa ating pong facility na dati po ngayon po, di ba, may TESDA po tayo na ino-offer. So, nung TESDA na yun po, nagbibigay, kahit po sa binibigyan natin po ng opportunity na sumali sa welder na TESDA. So, binibigyan po natin ng kahalagahan sa ngayon po na patas at pantay po ang kababaihan. Kay trabaho ay welding, di ba? Oh, yes po. About you, Saki? Sa mga naobserbahan ko po, kung makikita po kung babalikan po natin yung una, karamihan po parang pinipili pong maging leader yung mga lalaki kasi mas matalas daw sila mag-isip. Ngayon, pati yung mga kababaihan, nakikisabay na rin. Sa katunayan nga po, meron din po tayong nakadalawang presidente, mismo babae. No? So, Yes. nakita natin yung epekto mismo ng pamumuno nila na nagresulta rin sa magandang pamumuhay, lalo-lalo na sa ating mga kababaihan na pakiramdam nila kung saan lang yung kung ano meron silang kung saan lang kung ano lang yung nakasanayan nila, doon lang sila. Pero ngayon lumalabas na po sila sa kanilang comfort zone. So yun na po yung tinatawag natin na empowerment po. Yes. Okay. What else? Do you have any aside from edukasyon, saka livelihood, ano pa? Sa ngayon po, marami na po yung working mom. Ayun. Yes po. Kahit na po na nagtatrabaho po yung mga, kahit even po yung mga bagong panganak po, nagtatrabaho na po sila, then magagampanan pa rin nila po yung pagiging ina sa kanilang mga anak. So, madami po tayong mga working mom po dito sa pasilidad po. BJMP, tsaka sa kapulisan, maraming babae ngayon. Oh, yes po. Oh. Kahit sa, sa Sudalo, kahit Oh, sa then kahit po, di ba sa ating t-shirt po, meron na po yung PWD. Yes. So na-observe ko din po na sa mga halos lahat po ng agency po, tumatanggap na po ng PWD, ng mga kababaihan. So, What else? May isang tanong ako. Sa tingin nyo, anong isang sitwasyon, maraming sitwasyon, posible mga sitwasyon, na sa tingin nyo ay naaabuso ang kababaihan? Okay? So, ulitin ko maraming sitwasyon na sa tingin nyo maaabuso ang inyong karapatan o kaya inyong mismo sarili nyo. No? So, pwede naman lahat. Pwede nyo sabihin rito, walang mali. Okay? Sige. Siguro para sa akin po, yung opinion ko lang po ito, Yes. bilang isang babae. Kasi po, yung iba po kasi sa ito po, realidad po talaga po. Sa pag sinabi kasi nilang, yung tumatayong parang padre di pamilya mismo. Kasi hindi na yung sinasabi nilang kaya ba to ng babae, kaya ba talaga niya itayo or alisin mismo sa kahirapan, tulungan tong mga tao to na babae ka lang, yun yung experience ko po. Yun po yung totoo. Marami na, hindi lang po isang beses, marami ng beses mismo, no? Pasyente natin. Mismo mga pasyente, no? Kinwestiyon nila yung kakayahan nila na yung sinasabi nila. Ako po, marami po akong na-encounter na mga ganyang mga cases na
sinasabi nilang sa bahay ka lang. Kasi ito lang naman yung alam mo. Dapat, kung babae, tagaluto, tagabantay ng bahay, no? Yun lang yung trabaho. Yun po yung nakikita ko po na parang pag-aabuso sa isa, kasi nga po babae. Isa rin po sa mga naobserbahan ko po, di ba po, alam naman po natin lahat na pag very fragile po ang babae, pag masabihan mo lang ng kahit konti, no? Yung parang dating na sa kanila yon, parang ang babaw-babaw na ng tingin na sa sarili nila. Hindi iniisip nila, siguro hindi na nila kayang magbago sa kanilang sarili. Hindi nila kayang lumabas mismo sa nakasanayan nila. So, sa ganyang mga paraan, para napag-isip, tumatak na sa isipan nila na, dito na lang ako kasi ito naman yung tingin. O, wala namang silbi. Ano namang mangyayari? Kasi yun naman yung nakatatak. Yun na yung parang corona na mismo ng babae yun. O, yun yung nakikita ko sa na pwede, posibleng maabuso rin. Yeah. Kahit sa mga panahon ngayon na empowered na ang mga babae. Yung about you, Vera. So, sa na-observe ko is madami pong diskriminasyon. Yes, tama yan, sabihin niyo. In terms po sa trabaho po, so, parang yung iba po, nagdi-discriminate po sa kakayahan ng babae. So, kung i-relate ko po before, o sa position ko po, dati po, kasi yung, as a radiology technologist po, yung ginagamit po namin na is yung mga machine. So, machine is magbigat po talaga. So, yung mga lalaki lang po yung parang pabor nila, yung hinahiring po nila, o sa akin po na yung mas prefer nila po na mga lalaki kasi especially po yung mga malalaking hospital po. So yung mga ganyan, pero sa ngayon po is pantay na po, mababae man o malalaki, nakikita nila na kung kahit sa machine po nakakaya na mga buhatin. Oo. Okay, sige. Okay. Tanong ko sa inyo, okay, let's be, positive vibes tayo. Vibes. Pwede niyo ba sabihin anong mga qualities ng mga kababayang Pilipina? Na qualities. Lahat, everything, no? Nabanggitan natin yung kaya nila sa edukasyon, kaya nila sa trabaho, kaya nila na maraming kasundaluhan ngayon ng mga kababayan, maraming kapulisan, may GMP sa mga offices. Ito naman, dahil nga trabaho natin ito ay behavioral management, anything na qualities sa mga Pilipina. Like for example, i-lead ko lang kayo na tayong mga Pilipino, mga kababayang Pilipina, ay kakaiba sa ibang nasyon. Ito, sample lang yun. Ang Pilipina, compare sa ibang kababayan sa ibang nasyon, tayo ay maalaga. Alam niyo bakit? Kaya nga maraming domestic helper. Maalaga. So, ibig sabihin, even Filipino women, they're really good mothers. So, ang indikasyon ko dyan, bakit ang daming domestic helper? Bakit gusto-gusto ng mga ibang nasyon kunin? Ang mga, usually naman, alam nyo yung domestic helper, mga Pinay, di ba? So, dahil, maalaga ba? Marami ring foreigner na gusto nila mag-asawa ng mga Pilipina. So, yan ang mga qualities. Sample ko lang yun. So, kayo pwede nyo sabihin, pwedeng yung dati ng mga Pilipina, yun ang qualities na pwede rin yung ngayon. Malay mo, meron tayong ma-discover pa na ngayon na millennial times, millennial bracket ng Generation Z. Yan. So, everything na qualities. We are talking about qualities, ha? Kasi para at least may
may matutunan, no? Ng ating mga kababayan. Okay. Sige. Yung mga babae po, kung sa trabaho mo lang po is passionate kami po mga babae. Trabaho. Yes. Mas mataas po yung pasensya namin para lang sa akin ha. Then siguro po especially sa mga mother na po na nagtatrabaho, mas mataas yung pasensya niya kasi yung mga bata, di ba, Doc, is kailangan talaga na mataas yung pasensya mo. So, in terms sa pagtatrabaho po, mas ma-apply nila yung pasensya. Then, hardworking po. Hardworking po, masipag po. Then, so, sa mention ko po, madaming domestic helper po kasi yung mga kababaihan po is may parang ba na kaya lahat, kakayanin yung lahat ng trabaho. Multitasking po. So, parang kasi po parang binibigay po lahat ng makakaya. Yung effort. So, yung effort, ma-effort po yung mga babae sa ngayon. Sige, sisaki muna o ano pang ano? Para sa akin po, no, yung mga babae po, madiskarte po. Pwede, kasi hindi naman kailangan malaki yung kita mo para lang masustentuhan mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Pwede ka naman, karamihan sa ngayon, no, magtitinda maglalako ng turon, no, sa umaga. Tapos sa hapon, babysitter. So dalawang trabaho yung ginagawa lang niya. Ang iniisip lang niya sa mga oras na yun para sa pamilya niya. No, so ganun, no? Ganun niya kamahal yung pamilya. Wala siyang iniisip na hindi pa yung sinasabi nating kahit pagod na pagod, iniindi niya na para lang maibigay yung pangailangan ng pamilya niya. Tsaka po alam naman po natin yung mga babae po, no, kahit rampant na po kasi ito, no, it is the reality. Matyaga po sila, no? Napakamatyaga po ng mga babae. Bakit po? Kasi nga po, kahit hirap na, pero patuloy pa rin siya. Wala kang naririnig, no? Kahit punong-puno na yan, patuloy pa rin siya sa paggawa, no? Paggawa, kung ano yung nakikita niya, alam niya na tama. Kahit sa kaloob-looban niya, hindi na siya tama. So, ganun po yun. Matyaga po yung babae. Okay, ang tanong ko, uling tanong. Kasi mga rehabilitation practitioner tayo, no? Yan, no? Pakita ko lang saglit lang. Baka sabihin nila, doon lang ako, anino rito. Yan, no? Contrary, long hair lang po ako. Pero hindi ako babae. Hindi po ako prinsesa, prinsipe. Yan. Yan, tanong ko sa inyong dalawa. Kristyanong kababayan, Muslim na kababayan. Dahil rehabilitation practitioner kayo, tatanong ko sa inyo kung bakit nalulon sa bisyo ating mga kababayan, nalulon sa illegal na droga. Kasi dito po, yung mahawak tayo ng we are the only female rehabilitation center facility here in Mindanao na government. So, para at least ma-educate natin ang ating mga kababayan para maybe we can directly, after masabi nyo yung mga causes, mga dahilan, you can even tell diretso kung paano maiwasan, ma-prevent, kung paano
natin sila para makatulong tayo, no, sa ating mga taga-subaybay na posibleng ma-engage sa drug addiction or nandiyan na sa drug addiction, no? So yun, yung causes ng drug addiction ng mga kababayan at saka paano ma-prevent o kaya paano sila makaiwas doon, maka-recover. Okay? Kasi ikaw mas marami. So sa akin po, Sandali ha, nakakalimutan ko yung video. Okay. so isa po, yung nakita ko po at narinig ko po sa mga ate na nandito po sa rehabilitasyon ko, na isa pong malaking dahilan po sa kanila na pumunta sila sa masaming bisyo po is dahil po para makapera para sa kanilang mga anak. Oh yes po. Binibigay nila lahat kahit mahirap po, kasi sa kanila kasi akala nila ano sila ba sa easy money para mabigay nila matustusan nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak. So doon po ay nag-i-engage po sila sa pagbibenta ng droga, nakagamit. Sa paggamit din po. So yun po yung malaking dahilan po, especially sa mga ina na po na dito sa rehabilitation rehab. Then isa din po na cause is yung na walang pera po. Walang pera? Yes po. So, walang income. Paano ba ma-prevent yun? Para hindi mapunta sa drugs? Madami po tayong yung mga scholarship. Kasi isa din po sa mga cause is kulang sa edukasyon. Kulang sa edukasyon, kaya sa kanila po is kasi mababa lang yung edukasyon, so doon na lang po sila sa droga na hindi makapasok sa trabaho. Hindi makapasok sa trabaho. Yes po. Yun po yung mga naisip nila po na parang doon na lang po sila sa droga. So para po ma-prevent po yun. So ito din po yung binibigay natin na services dito po sa rehabilitation is ang edukasyon. Yes. Kasi po kung may edukasyon po ang isang tao, hindi po siya mag-iisip o pupunta sa masamang bisyo. Then madami po ngayon na sa TESDA, kahit skilled lang po, no? So kahit po madami po yung sa ngayon po malaki na po yung mga minimum wages, no? So malaki po yan na tulong sa mga rehab natin na matustusan po nila yung pangangailangan. Isa din po na mas madami po na yung kung dito po sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, malaki na po, madami na po yung mga mall, yung mga kahit yung mga infrastructure, yung mga maliliit na negosyo na pwede sa mga kababaihan, especially sa ating mga pasyente sa rehabilitation center po, no? So yun po din yung isa po din na cause nakikita po is sa barkada po. Yeah. Oo, sa barkada po na
kanang siguro nalulong sila sa masamang kasi mali po yung na kinaibigan nila. Yes. Oo. So then sa ngayon po is kasi kanang may mga yung social media isa din po sa cause, isa po din na cause na kanang kung titingnan mo sa social media, makikita mo na kanang ay madami na natataasan ng mga tao, parang ikaw mismo bumababa yung mental health mo. So doon ka na lang sa easy money na para tataas ka din na lumibel ka sa doon po, no? So para lumibel ka sa mga matataas na mga tao. So ngayon po madami po tayong mag-lecture, madami po yung sa mga kahit tayo po 'di ba na nagpo-post tayo sa social media na magandang idudulot po para sa kahit sa ano lang po na kanang makikita po sa social media na ano po ang importansya kung hindi malulong sa masamang bisyo. Okay. Yan. Sa akin na. Ubusin mo na sa akin. Marami ka na lang. Sige. Sa Causes. Mga dahilan. Causes po. So, yung hindi niya nabanggit. Nabanggit niya. Yung hindi lang nabanggit. So, sa 4 na taon ko pong paninilbi ko sa DOH.RC Abusan Users at specifically po sa ating mga pasyente na babae, ang nakita ko na ang naririnig ko mismo sa kanila, no? Based po sa mga story na sinishare nila sa amin pag nagkakausap po kami, yung experiences po nila sa pagkabata. Trauma, childhood trauma. Yes po. Opo. So, sa ganyang mga paraan po, posible po, no? May actually po, meron na po madami po akong na-encounter ng mga pasyente na mismo yung tatay niya mismo, tatay niya mismo yung gumahasa sa kanya. Oo. So, dumating sa punto na pati rin yung kapatid niyang lalaki. Dahil nga parang iniisip, wala pa yung sasaktong mga edad. Siguro sa mga oras na yun, nasa 10 years old ang pasyente, tapos ang nakakatanda niyang kapatid, 13 years old. So yung impact na yun, yung kanina po sinabi ni Ma'am Bea, na parang sa pamamaraan ng social media, nakikita po na parang okay lang naman niya gawin. Kasi parang iniisip ng bata na yun, wala lang yun. Pero kung titingnan sa ibang tao, malaking impact po yun. Kasi so dumating na po yun, balik po ako doon sa yung pasyente po na dumating sa punto na marami na siyang nakarelasyon, okay lang na mag-sexual intercourse kasi kahit wala namang silang relasyon. Ginagamit yung drugs para mag-manipulate. Oo, yun po yun, tama po yun, Doc. So, isa rin po sa nakikita ko, kung mismo yung mga kasama niya doon sa bahay. For example po, palainom po, palainom po, marami pong bisyo yung mismong magulang niya po o yung mga kasama niya po sa bahay. Pwede po yung maging factor. Yes. Kasi nga po parang iniisip, ang bata po kasi, no? Parang tinitingnan po nila na role model po kung ano yung ginagawa ng matatanda, parang iniisip mo na, okay, tama naman po. Kasi yun po yung tinuturo sa eskwelahan. Kung ano po yung sinasabi ng mga matatanda, yun po yung dapat gawin. Kasi sila po yung mas nakakaalam. So, ang naiisip ng bata, okay, ginagawa naman ng tatay, naninigilan, so maninigilan rin ako. So, parang role modeling po yung tawag doon. Hanggang sa madala niya sa pag nasa tamang taon na po siya.
tamang edad. For example, 18 years old. So, hindi na namamalayan. Parang nadala na po yung experience niya sa pagkabata. Childhood trauma. Yung po, childhood trauma. Diba, may inner child. Tawag doon? Inner child? So, kung ang inner child mo ay hindi maganda, negative yung history. Pwede po maka-affect po sa in the future po. Yung pain mag-numb, take ng drugs. Ano pa? Bukod doon sa Bukod doon din sa mga causes po. Drug addiction sa mga kababayan. Posible po yung mababang self-esteem po. Yung tingin po sa babae na hindi niya kaya, o mismo yung pamilya na mismo yung nag-discourage sa kanya na wag ka nang kuan, okay lang na hindi ka makatapos ng pag-aaral. Total naman, mag-asawa ka, sa bahay ka lang naman. O yun yung isa sa mga rason din Doc, no? Sa mga kung bakit mas lalong dumadami yung mga kababaihan natin na nalulung sa droga. Kasi do sa ganong sitwasyon na yun, parang naiisip na lang nila na gumamit na lang ako. Kasi yung effective kasi ng droga pag yung sinasabi ng mga pasyente pag nakakagamit po sila, parang tumataas po yung confidence nila na kumakapal daw yung mukha nila sa maraming tao. Yun yung epekto po ng droga. Opo. Tapos yung hindi nila po kayang gawin na hindi pa sila po nakakapag-take, nagagawa po nila. For example, no? Opo. Tapos, for example po, yung sa sobrang mahiyain niya, hindi niya kaya kumanta sa maraming tao. Yun yung explanation po sa akin ng isang pasyente. Nang time na nakatake siya, parang nawala yung confidence niya po, wala na po sa lugar. Nagwala na po siya. So yun po, nasobrahan po yung epekto. So yun po yung nakikita ko pong causes po. Okay. Inabot tayo ng almost 1 hour na tayo ay mga pagdasal din ako, no? So, last message nyo sa mga kababayan. Yung bukod sa pag-empower, message nyo, kausapin nyo sila na dapat. Like for example, lumabas sa gabi. Diba? So, last message kayong dalawa sa ating mga kababayan. Sandali. Okay. Last message. Ano po, kung kaya po ng iba, kaya din po natin. Let's keep inspiring other women po, uplifting women, no? Inspiring to be ourselves and to love ourselves. Yan po yung mensahe ko po sa mga kababaihan po. Okay. Sabi. So, ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababaihan na nanonood po ngayon, maniwala po kayo sa sarili mo. Kaya, kahit mahirap, no, kung kakayanin nyo, magiging posible. Of course, meron naman tayong mga limitasyon, pero may mga bagay din naman na kaya din nating bilang isang kababaihan. So, wag tayong mag-atubiling, gumawa kung ano man yung nakikita natin kaya natin gawin. No? Pwede tayo maging instrumento na motivation sa lahat po ng mga kababaihan po. Okay, anong pinaka-last na sasabihin nyo na kayong kababayan, pinaka-una at saka huli yung gagawin, may isipin? Ano? Panginoon po. Yan! Di ba? Panginoon po. Yan. So, maging kayo, parati kumapit sa Panginoon. Hingi po ng guidance parati sa Panginoon po. Yeah. Sa lahat po ng ginagawa natin, mga kung ano man po na desisyon
natin sa buhay, hihingi po tayo ng Gabay. strength at Yes. gabay Yes. sa buong may kapal. Yeah. Okay. Ano to? Okay. Ayan. Narinig natin ang ating mga binibining Ma'am Vea Lorin at saka si Ma'am Sakina Akman, no? Yan ang mga kababayan natin, no? Christian at saka Muslim Filipino women na pinagmamalaki natin. Ayan, no? Sila po ay sana may natutunan tayo sa kanilang mga kaalaman, mga konting kaalaman, mapagkumbabang kaalaman. Kasi sila po ay mga rehabilitation practitioner. Okay, maraming salamat, no, sa ating mga taga-subaybay. Kumaway naman kayo diyan. Yan, no. At kami ay turn off the magpapaalam na po kami. Okay, mga kababayan natin, mga ka-CCW, Margo TV Philippines, maraming salamat po. Patuloy niyong binibigyan ng slot ang CCW Bantay Kalusugan. At inuulit ko, maligayang kaarawan sa ating National President, Diego Magpantay Jr. Yun, ngayong buwan ng Marso, no, ay National Women's Month. So, pagbigyan natin ng pugay ang ating mga kababayan kasi malaki ang kontribusyon nila sa ating lipunan. Sila po ay isang nanay, isang kapatid na babae, isang anak na babae. Sila po sa ating mga workplace, sa ating mga trabaho, ay meron silang significant na numero. Ibig sabihin, marami po sila. No? Sa ating mga professionals in different field of areas of expertise, marami po sila. No? In fact, sa ating mga politicians, sa ating mga political arena, maraming mga kababayan na talagang gumawa ng pangalan sa ating bansa. No? So, sila po ay partners ng mga kalalakihan. Sabi ko nga, pag wala po ang kababayan, gugulo ang mundo. Gugulo ang mundo, ang ating mga kalalakihan ay baka hindi na mabuhay. Yan po ang purpose ng Diyos. No? Ang ating mga kababayan ay mahalin natin, alagaan natin, kasi sila po ay marurupok. No? Kailangan nila tayo, lalo ng mga kalalakihan. No? Kasi nga po, ang ating masculinity can provide them protection, no? Can provide them, can lead them. No? So, tulad din ng mga sinabi nila, though they may have a femininity, wala silang masculinity, they can even, not all the time, they can afford, no, to be on the top. Na they can be among the ranks of the brilliant men. And these Filipino women is always marked in the history, not only the history of our nation, but the history of the entire world. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan o kaya mabuhay ang ating mga Pilipinang kababayan. Muli, sa susunod na panayam, ang inyong prinsiping manggagamot, susunod ng Miyerkules. At sana po magkaabot-abot po tayo, no, dito sa ating programang CCW
antay-kalusugan. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live